The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa isang isla sa Mindoro na kurting bangka at kurting aso. Tinatawag na bangkaso. Maliit na isla sa Mindoro na pwede lang lalakarin papunta dyan galing sa mainland kapag very low tide. Itong mababa ang dagat. Yan o. Yun yung mainland ng Mindoro at pwede mong lalakbayin lang yan by foot at makarating ka sa isla na ito. Napakaliit na isla pero meron siyang tatlong malalaking bato na meron ang isla. Ito yung una, pwedeng may laman yan, tingnan nyo ng maigi mga katiyets. Pwedeng sa ibabaw niyan. Ang paghanap sa mga bato na ganyan na nasa dagat ay nasa ibabaw yan, nilagay nila pero sinuksok sa mga butas ng bato. At yan ang tinatawag na mga soldier's gold or individual soldier's gold na maliliit lang, small stash. Maliliit lang na mga box or mga lalagyan. Hindi yan yung Yamashita na pag-aari ng mga general. Pero ganun pa man, milyones pa rin yan ang halaga. Itong pangalawang bato, yan, malaki rin yan. Pwedeng meron din yan. Kaya check nyo ang ibabaw niyan, ang itaas. At itong pangatlo, itong nasa kaliwa. Yan. Pwedeng meron din yan. So yan lang yung matataas na lugar sa isla na yan. At siguro kapag very high tide ay nawawala ang isla na ito at ang makikita yung mga bato lamang. Ngunit ang pinakamaganda na kwento sa isla na ito ay merong nakita itong ating mga Viners, itong channel na Mindoro Viners TV. Kudos sa inyo dyan mga taga Mindoro Viners. Maganda ang inyong video at binigyan ko ng reaksyon. Kasi ang inyong nakita, yan ay big deposit. Ang nakita niyong hagdan sa isla na yan na sabi nyo ay hukay, pero hagdan, ayan yung style na paggawa ng bunker ng general. Kaya kung general treasure site, malaking deposito ang meron dyan. At merong nag-construct ng mga dito at hindi tinapos. Baka naman, di ba? Ganyan kasi ang style. Construct ka muna at pag nakuha, alis ka na. Ito, stop natin ang video. Itong may kurtito na bato, ito. Sa malayo pa ay makikita na ito. Kaya pwedeng mga marker ito nila sa mapa. Dinodrawing yan sa mapa yung mga ganyan para kapag pumunta sila dyan, mag-recover yung nagbaon yan, ay makikita nila itong ganitong hugis na mga bato at malalaman nila na ito na yung isla. Okay, patuloy tayo. Ito yung malaking bato sa ibabaw niyan. Ang sabi ko ay pwedeng meron. Okay, so punta na tayo ngayon sa yung sinasabing hagdanan. Hagdanan na butas, hagdanan na hukay. Okay. So ang isla na ito ay walang bundok. Elevated lang siya at elevated ng konti dahil parang merong ito hill. Pagkakaiba ng hill sa bundok, ang hill ay maliit. Ayan, kaya dyan sa hill na yan or burol sa Tagalog ay dyan ibinaon nila ang big deposit. Kasi kung dito sila maghukay sa level ng tubig ay mahirap i-retrieve kapag hukayin kasi tubig dagat.
Ito na yan, no? Ayan, tingnan natin yan. Ayan. So, ito'y bukas na siya. Ang tunnel ay bukas na, ibig sabihin, nandyan yung hagdan niya, oh. Ayan yung mga hagdan niya. So, kung bukas ang tunnel, ibig sabihin ay may nakadiskubre. At kung may nakadiskubre at napasok ang hagdan na yan, ay malamang nakuha yung item sa hagdan. Okay, so ito yung ilustrasyon natin ng treasure sa ganyan. Okay mga katiet, so kunwari ito yung level ng lupa. Ito yung linyang ito ay yan ang level ng lupa. Ngayon ay ito yung hagdan na nakita nila katiets, parang ano yun eh, 45 degrees, ganyan yan. At yung bandang itaas na kisame ay nagaganito rin, nakaslan. Ang karamihan ng layout niyan ay nagaganito. Ayan, pagkatapos ng slanting na 45 degrees ay mag-horizontal sila. At dito banda mismo ay nandyan ang chamber. Okay, nilagyan nila yan ng parang lock dyan or silyo or harang na bato or simento. At itong room na maliit, gawa yan sa coral stone. Hindi na sila gumamit ng simento dyan. At dito nilagay nila ang kayamanan. Kung gold bars man yun, okay, kung gold bars ay naka-pyramid ang pagka-pile, nagaganito. Para kahit lilindol, kahit may lindol, ay nandyan pa rin ang mga gold bars. So ito mga gold bars ito. Ayan. Ngayon, merong sa Banban, Tarlac, merong na-discover doon noon na ganito ang layout na hagdan. So ang hagdan ito ay nasa ano to, mga 21 meters ang pagbaba nito ng hagdan. So 21 meters yan. So, ibig sabihin 21 meters din ang lalim or less than or ganyan lang, plus or minus 21 meters estimated. And then pagdating sa 21 meters deep ay mag-horizontal siya ng mga malapit lang, mga 5 meters itong horizontal bago ang chamber. Okay, kaya kung dito yan tirahin sa ibabaw ay ganun din, 21 meters deep kung titirahin sa ibabaw. Okay, kaya ganito magbaon ng hapon na hindi vertical, parang litrang L talaga, naka-eskwala ang pagbaon nila, nagaganyan. Ang purpose nila niyan para kung meron kang ma-detect dito sa ibabaw, ito papunta rito. Ngayon nakadetect ka dyan, and then pag test dig kayo dito ng 3 meters. Okay, hinukay nyo to na portion. Pag hukay nyo ay very original, very intact ang lupa. So anong ibig sabihin yan? Kung hindi nagalaw ang lupa, ibig sabihin mali yan, di ba? Yan ay sa analysis, pero sa katotohanan ito talaga yun. Kung didiretso ka pa dito, kahit ito'y matigas na, walang backfill na lupa, walang sign ng tao, ay pwede ka pa rin didiretso. Kasi pag didiretso ka dyan 21 meters, tamaan mo talaga ito. Ngayon, dahil sa magaling talaga tayo mag-analyze, itong portion dito, itong lalim na ito ay puro yan original soil, original layer ng corals. So kahit sinong mag-analyze ay wala talagang ibinaon dyan dahil walang backfill.
Kahit nga ako, sasabihin ko, hindi na ito original. Amigdat original pa ito. Hindi nagalaw, kaya stop na tayo. Pero mali pa rin yan na pag-iisip. Kasi ito ang katotohanan. Kung magbaon ng hapon kapag malaking deposito, ay meron talaga silang hagdanan na ginawa. Ang hagdanan na yan ay hindi kahoy, kundi yung mga bato na naroon. Katulad dito, coral stone ang ginawa nila. Andin takpan nila yan dito sa ibabaw. Kung ano-anong itatagip nila na hindi mahalata, pwedeng gagawa sila ng mountain na maliit or burol para hindi mahalata. Taniman nila dyan sa ibabaw. So hindi mo mahalata na yan ay takip. Okay, kaya palagi tayong palpak. Kasi kapag may madetect tayo dito and then paghukay original soil, ay titigil tayo kasi sabihin natin bato lang yan. Bato lang yung na-detect na yan, tsaka minerals. Ang katotohanan, kapag dumiritso pa tayo, ay tatamaan natin to. Kaya nga sabi ng isang kaibigan ko, hukay ng hukay lang. Hanggang 20 meters. Sabi ko naman, giveaway lang ang hinahanap namin. Kaya hanggang 7 lang kami, pinakamalalim 10. Pero kapag ano talaga, big deposit hinahanap nyo, minimum of 20 meters. Minimum lang to. Palalim na yan, 30, 50, hanggang 60 meters. Pinakamalalim yan sa mapa ko ay merong 200 meters deep na treasure bunker ng hapon na merong deposito na napakarami. Okay, kaya ito yung mga lalim ng mga big deposit. Pero less than sa numero na ito, less than 20 meters, 15, 10 meters, 9 meters, 7, lahat ng mababaw, yan na yung mga giveaways. Kaya dapat tayo marunong mag-isip kung ang tinitira natin ay giveaways or big deposit. Para handa ang ating bulsa, handaan ang ating kalooban na gagastos. Kasi magastos ang big deposit. Okay, balik tayo sa video. So dito makikita nyo ay parang natabunan na yung pinakailalim, pero makikita pa rin yung hagdanan. At coral stone ito, coral stone, kaya hindi nag-bar down kahit matagal na ang panahon, ay nandyan pa rin kasi coral stone, kina-carve. Marunong talaga ang hapon maghanap ng ng lugar na pwedeng i-carve nila, gawa ng hagdan, at doon ilalagay ang kanilang mga tinatago. Okay, so kudos sa Mindoro Miners TV. At ito yung parting itaas. Merong parang daanan, pathway. Ayan o. Naka-arrange yung mga coral stone. At dito makikita sa palibot ng bandang itaas ng isla ay maraming basag na palayok at mga porsilana. Sari-sari siya, merong kulay brown at puti. Yan ang mga palatandaan or signs na meron talagang occupation ng hapon sa isla na yan. Dahil maraming basag na ganyan, no? Ayan, porsilana, meron ding palayok lang na brown. Kaya yan ang mga signs of occupation, lalo na yung bukas na hagdanan na tunnel, ay kahit ang ating mga nag-vlog niyan ay nagsasabi na recovered treasure. Na recovered na raw yun. Kaya totoo yun. Na yun talaga ay hagdanan papunta sa kayamanan. At ito naman ito parang ulo ng buaya. Ayan. Ay pwedeng marker yan, sa malayo pa lang nakikita na, kaya kaagad ay pwede na nilang puntahan.
pag nakita na tong marker na to. At hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpasalamat sa inyong lahat sa inyong pagsuporta. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Paalam at ingat kayong lahat.